Good morning everybody! Ngayong araw pong ito, ang lulutuin po natin ay okoy. Masarap po ito pang appetizer or pwede na rin po pang ulam. Ito po ang ating mga sangkap. Kailangan po natin ng baby shrimp, yung maliliit na hipon po. Gayon din po ang ating carrots, kalabasa o squash, ang ating pong onion, salt and pepper and seasoning, garlic, flour, patis or ang fish sauce, at ang rice flour. Umpisahan na po natin. Ito po ang ating carrots at ang ating pong kalabasa. I-grated po natin siya or kakayasin po natin siya using ng food processor. So, ilagay po natin yung ating kalabasa at kakayasin po natin. Ayan po. Mas maganda pong gamitin ang food processor pagka po gagawa po tayo ng okoy. Kasi po, mas madali nating mag-grated ang ating carrots at ang ating pong kalabasa. Ayan po. Mabilis lang po pag ito po ang ating gagamitin. After po ng kalabasa, saka po natin isusunod ang ating carrots. Ayan po. Napakabilis po at napakadali kapag po ito ang gagamitin natin. Kung wala naman po kayong food processor, okay lang po na gumamit po tayo ng manual po na pangpayas o pang-grated. Ayan po, tapos na po tayo. Tignan nyo po, ang ganda po ng pagkakakayas o pagkakagrated ng ating kalabasa. So, iset aside po natin sa isang lalagyan. At isusunod na po natin i-grated or kayasin ng ating carrots. Ayan po, ang ganda po. Sunod na po natin i-grated ang ating carrots. Ayan po. Sa carrots po at saka po sa ating kalabasa, nasa sa inyo po kung gano'n dami po ang gusto nyong lutuin. Sa akin po, ito po ang ating pong kalabasa, yung maliit lang po. At ang carrots naman po, 3 pieces po ang ginamit ko. Kung marami po kayong lulutuin, dagdagan nyo na lang po. Ayan po, almost done na po ang ating carrots. Ayan po. Ang ganda rin po ng pagkaka-shredded. So, pagsasamahin po natin ang ating carrots at ang ating kalabasa. Ito po, ang ganda po ng color ng ating carrots at ng ating pong kalabasa. Haluin lang po natin at i-mix natin siya together para po mag-even po yung color ng ating okoy. Yan po. After po nating haluin at pagsamahin ng ating carrots at kalabasa, ilalagay na po natin ang ating mga pampalasa o at ang iba pa nating mga ingredients. Ayan po. Lagay na po natin ang ating seasoning, salt and pepper. Sunod na po natin ang ating garlic. Ang ating pong onion. Mas maganda po at mas masarap kapag marami po tayong onion na ilalagay. Mas malasa po kasi. Kaya po, dinamihan ko po ng onion. Sunod na po natin ang fish sauce or ang patis. Ayan po, sunod na po natin ang ating baby shrimp. Ayan po. Baby shrimp po ang tawag dito sa amin. Pero ito po yung mga hipon na maliliit. Pwede rin po kayong maglagay ng malaking hipon or malaking shrimp. Pero ako po, ito pong ilalagay ko.
Mas malasa po kasi, mas naikakalat ko po yung hipon sa ating kalabasa at sa ating carrots. Kaya po yan po ang ginagamit ko, hindi po yung malaking hipon. Haluin lang po natin bago po natin ilalagay ang ating flour at saka po yung ating rice flour. Pag po kasi inuna nating ilagay ang ating rice flour at saka po yung flour, didikit po siya sa ating mga ingredients. So, mahihirapan na po tayong haluin or spread ang ating mga pampalasa sa ating pong okoy. Kaya po, hinuhuli ko po siyang ilagay. So, ayan po, ilagay na po natin ang ating rice flour at ang ating pong flour. Haluin lang po natin. Ayan po, kita nyo po, nagbubuo-buo po ang ating okoy. Sunod na po natin ang ating water o ang ating pong tubig. Dahan-dahan lang po ang paglalagay ng tubig or ng water. Ibabalance lang po natin ang thickness ng ating pong okoy. Haluin lang po natin. And then, unti-unti po nating lalagyan ng water. Pag sa tingin nyo po, okay na po yung thickness niya or yung texture ng ating okoy, okay na po iyon. Huwag nyo pong dadamihan ng water or ng tubig. Kailangan po, hindi po siya runny para po mabuo po ang ating okoy. Ayan po, mainit na po ang ating oil. Ilagay na po natin ang ating okoy. Ang gagawin ko pong okoy, hindi po yung malaki. Maliit lang po para po mas magawa nating crunchy. Gamitan nyo po ng maliit na plate or platito para po yung laki po ng ating okoy, magpantay-pantay po siya. Ayan po. So, i-golden brown po natin ang ating pong pagluluto ng ating okoy. Pag po golden brown na yan at crunchy na po, luto na po ang ating okoy. So, wait lang po natin. Dahan-dahan lang po ang ating pagluluto para po hindi tayo masunugan. Ayan po. Ito po, okay na po ito. Ganyan lang po ang paglalagay. Maliliit lang po. Pero kung gusto nyo po ng malaking okoy, yung malaking plate po or platito ang gamitin ninyo. Almost na po tayo. Ayan po ang ating okoy. Tamang-tama po ito for appetizer. At pwede rin pong pang-ulam. Tikman po natin. Ito po ang ating okoy. Ayan po. Tamang-tama lang po yung kanyang nipis. So, crunchy po siya. Mas masarap po itong kainin pag po mas mainit. Mas crunchy po. Ang sarap po ng ating okoy. Lasang-lasa po ang ating hipon o ating shrimp. Ternong-terno po siya sa ating sausawan na vinegar with garlic, onion, and chili. Ready to serve na po ang ating crispy okoy. Kung bago lang po kayo sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share. See you on the next video. Bye!